Sa video ito, ituturo ko sa inyo ang step-by-step process kung paano i-register ang inyong mga bank account sa inyong SSS online account. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So para magawa natin yan, kailangan muna nating buksan ang ating SSS online account. And by the way guys, kung hindi pa kayo nakapag-register, may video na po akong ginawa dyan kung paano magkaroon ng user ID at password. At para naman sa mga nakalimutan yung user ID at password nila, may video na rin po akong ginawa kung ano ang dapat gawin para ma-retrieve yun. So kung meron kayong user account and password, ilagay nyo na lang po dito, then click sign in. And then may makikita kayong ganito, so kailangan nyo maglagay ng OTP dito. So make sure na sa inyo pa rin po yung cellphone number na nakaregister sa inyong SSS online account, and make sure active at nakaka-receive pa rin ito ng text. At para naman sa mga hindi makapasok dahil wala na sa kanila yung cellphone number nila, may video na rin po akong ginawa kung paano mag-login kahit wala na kayong cellphone number na gagamitin. So kung may na-receive na kayong OTP, ilagay nyo na lang po dito, then click login. And then may makikita kayong data privacy notice dito, so scroll up nyo na lang yan, basahin nyo na lang po lahat, at kung okay naman kayo, click nyo na lang po itong I agree. At pagkatapos mapupunta na kayo sa homepage ng inyong SSS online account. Dahil sa gusto nating mag-register ng ating bank account, so hanapin lang natin dito ang disbursement account enrollment module. So ito pong nasa baba. And then may makikita po kayong disbursement account enrollment reminders dito. So basahin nyo na lang po lahat yan, and huwag mag-alala guys kasi mamaya may explain natin yan isa-isa. So pwede nyo basahin, pwede rin pong hindi. So scroll up nyo na lang po, then dito sa baba may nakalagay na I certify, so i-click nyo ang box na katabi nyan para malagyan ng check. At kung may check na kagaya nito, i-click nyo na lang po itong proceed. And then mapupunta na tayo dito sa pag-register ng ating bank account. So take note guys, dapat meron na kayong bank account. So kung wala pa kayong bank account, huwag muna kayo mag-proceed dito at mag-open muna kayo ng bank account. At sa mga nagtatanong kung ano yung mga bangko na tinatanggap ni SSS, mamaya babanggitin natin isa-isa. So bali may 4 na steps kayong dapat tapusin dito. So dito may dalawa tayong pagpipilian. So pwedeng bank or pwede ring e-wallet, RTC or CPO. So ngayon ang pag-uusapan natin kung paano i-register yung bank account natin. Kaya ito yung bank ang pipiliin natin. And may reminder pala dito sa baba guys na dapat daw yung bank account at SSS account niyo magkatulad yung pangalan at apelyido na nakaregister. Kahit isang letra lang yung mali dyan, hindi po talaga kayo maa-approve dito. At hindi rin po kayo pwedeng humiram sa mga kakilala ninyo or mga relatives ninyo ng bank account. Dapat sarili nyo talagang bank account yung gagamitin. At dapat alam nyo po yung bank account number ninyo. Take note, magkaiba po yung bank account number at ATM card number. So i-double check nyo pong maigi bago kayo mag-register dahil dito sa baba kailangan nyo ilagay yung bank account number. So baka yung ATM card number yung malagay ninyo, so dapat alam nyo talaga yung bank account number ninyo. So ngayon dito naman tayo sa baba sa pag-select ng bank. So kailangan nyong i-click ito. So dito makikita nyo po lahat ng mga bangko na tinatanggap ni SSS. Pero halos lahat ng mga bangko guys nandito naman. So kayo na bahalang pumili kung ano yung bangko na gagamitin ninyo. So kagaya sa akin, BDO Unibank yung gagamitin ko, kaya ito yung pipiliin ko. At kung nakapili na kayo, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng bank account number. So take note guys, bank account number yung ilalagay dito, kagaya na napag-usapan natin kanina. I-double check nyo pong maigi kung bank account number ba or ATM card number yung nailagay ninyo dito. So ilagay nyo po dito, tapos dito naman sa confirm bank account number, dapat magkatulad talaga yung nilagay ninyo sa bank account number at confirm account number. So kung may mali kahit isang number lang sa nilagay ninyo dito sa bank account number at confirm bank account number, may makikita po kayong kulay pula, then may nakalagay dito sa baba na your bank account number and its confirmation do not match. So dapat ganito po, after nyo malagay yung confirm bank account number, makikita nyo 3 kulay green na nandito at may check dito sa dulo. Kapag ganyan, magkatulad po lahat yung information na nilagay ninyo.
At kung okay na, i-click nyo na po itong next. And then mapupunta na tayo dito sa step 2. So kailangan nyo mag-submit ng mga pictures ninyo dito. So bali 3 picture po ito. So una is yung proof of account, tapos yung valid IDs or documents, then pangatlo is yung selfie na hawak ninyo yung proof of account at yung valid IDs and documents na sinubmit ninyo. So unahin muna natin itong proof of account. So i-click muna natin itong select document type. So dito kayo nang bahalang pumili kung ano yung document type na isasubmit ninyo. So pwedeng ATM card with account number and name ninyo, pwedeng bank certificate or statement issued within the current year, then foreign remittance receipt, passbook, screenshot of online, mobile banking account, at ang panghuli ay ang validated deposit slip. Kung gusto nyong ATM yung isasubmit ninyo, make sure lang na makikita sa ATM ninyo yung account number at pangalan ninyo. At kung gusto nyo naman screenshot lang ng inyong online account, pwede rin mag-screenshot kayo, pero yung screenshot niyo dapat makikita yung pangalan ninyo, pangalan ng bangko at bank account number ninyo. So dapat nandun po yung 3 sa screenshot ng online banking account ninyo. So kung meron kayong bank account pero yung ATM ninyo walang nakalagay na bank account number or walang naka-okit na pangalan ninyo, hindi po pwede yan. Then sa screenshot naman, kung hindi makikita yung pangalan ninyo or yung bank account number ninyo at yung pangalan ng bangko, hindi rin pwede yan. So ang pinakamadaling kunin dito, ang ma-advise ko sa inyo ay itong validated deposit slip. So pumunta lang kayo sa bangko ninyo, tapos mag-deposit lang kayo ng kahit minimum lang na 100 pesos, depende na yun sa bangko, merong 200, 500 yung minimum nila. Tapos yung validated deposit slip na galing sa bangko, yun po yung gagamitin ninyo as proof of account. So pwede po yun. Pero ngayon ang gagamitin ko ay itong ATM card with account number and name. So next dito naman tayo sa pag-a-upload ng picture. So picturean nyo po yung proof of account na isasubmit ninyo. For example, ATM or validated deposit slip or yung screenshot, yun po yung isasubmit ninyo dito. So i-click nyo na lang po ito. So dito lang sa may square. And then may makikita po kayong ganito. So kung gusto nyong actual na picturean yung proof of account na isasubmit ninyo, pwede nyong i-click itong camera. Pero kung napicturean nyo na at nasa gallery na ninyo, itong photos and videos yung i-click ninyo. At kung nakaselect na kayo or nakapicture na kayo, may makikita po kayong ganito. So may check na po dito. And next dito naman tayo sa pag-submit ng valid IDs and documents. Para sa mga nagtatanong kung ano yung mga valid IDs and documents na tinatanggap ni SSS, pwede nyo pong i-click itong View List of Valid ID Cards and Documents. So bali guys, ito po lahat yung mga tinatanggap nila. So may 21 na valid IDs and documents silang tinatanggap. So basahin nyo na lang po lahat dyan. At sa mga nagtatanong paano daw kung wala dito yung valid IDs and documents na meron sila, ibig sabihin yan hindi pa po tinatanggap ni SSS yun. So maghanap kayo ng nandito. At kung meron kayong valid IDs and documents na nasa listahan, pwede nyo na pong i-click ito. At same pa din, pwedeng actual kayong mag-picture or nasa gallery na ninyo. So kayo na bahalang pumili. At pagkatapos may makikita kayong ganito na may check na yung picture na sinubmit ninyo. Pagkatapos dito naman tayo sa baba sa photo. So dapat mag-take kayo ng selfie na hawak niyo yung proof of account na ginamit ninyo at yung valid IDs and documents na sinubmit ninyo. So yun po yung dalawang proof of account and valid IDs yung hawak ninyo, parang ganito na nasa picture. So hanggang dibdib po yung pagkahawak ninyo. Make sure lang na kapag zoom in ninyo, mababasa nyo po lahat ng mga details sa valid IDs and documents na hawak ninyo. At dapat din klaro yung buong mukha ninyo, walang sagabal na nakatakip kagaya ng face mask, salamin, ganyan sombrero, dapat wala po. At dapat po naka-proper attire kayo sa pag-take ng picture. At kung okay na at ready na kayo, pwede nyo nang i-click itong may square. At parehas lang din, kung live or actual ang pagka-take ninyo ng picture, pwede nyo i-click itong camera. Pero kung naka-picture na kayo at nandun na sa gallery nyo, itong photos and videos yung i-click ninyo. At kung may check na kagaya nito, so i-review nyo po lahat yung mga picture na sinubmit ninyo. So kung hindi kayo komportable, pwede nyo namang i-click itong remove file. Pero kung okay naman, wag nyo na pong galawin yan. Then
pwede na kayo mag-proceed, i-click nyo na lang po itong next. At next, mapupunta na tayo dito sa step 3, which is ang pag-review. So dito pwede nyo pong i-click itong review para makita nyo po yung mga pictures na sinubmit ninyo. Tapos zoom in, zoom out niyo kung nababasa ba lahat ng mga details sa pictures na yon. So kung okay naman at wala ng problema, pwede nyo na pong i-click itong box katabi ng I certify para ma-checkan. At kung may check na, i-click nyo na po itong enroll na nandito sa baba. At mapupunta na kayo sa step 4. At may makikita kayong successful na daw yung pag-enroll ninyo ng bank account. Pero hindi pa ibig sabihin yan, approve na yung in-enroll ninyo. So, i-review or for approval pa yan ng SSS. So, mag-antay-antay lang kayo kung ilang araw nila i-approve yan. So screenshot nyo na lang po ito kasi meron pong transaction number na nakalagay dito. Kasi if ever may mga problema, pwede nyo pong ipakita itong transaction number. At dito sa baba guys, may makikita kayong BDO Unibank Incorporated. Tapos nandito yung bank account number ko at may nakalagay dito for branch approval pa siya. So hindi pa siya approved. So kung magiging approve yan, mag-antay-antay lang kayo ng text or email galing kay SSS or i-check nyo sa notification ninyo kung approve na ba yung application ninyo. At kung na-approve na nila yan, may makikita po kayong kulay green at may nakalagay na kagaya nito, Active Disbursement Account. So kapag ganyan na, ibig sabihin approve na po yung sinubmit ninyong application sa pag-enroll ng inyong bank account sa SSS. At lahat po ng mga loans at benefits na gusto nyong kunin kay SSS, pwede na pong dito ihulog sa inyong bank account na nakaregister. At may marireceive din kayong email na kagaya nito na successful na yung pag-enroll ninyo ng bank account. At kung sakaling na-approve na yung na-register niyong bank account, may marireceive din kayong email or notification galing kay SSS.